Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1167. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa positive personal obligation o ang obligation to do. Tapos, tiniscuss din dito ang tungkol sa mga remedies ng creditor in case si debtor hindi niya ginampanan ang kanyang personal obligation or kung ginampanan man niya, hindi ganun kaganda. So, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, so sige. Basahin muna natin ang Article 1167. Article 1167, if a person obliged to do something fails to do it, the same shall be executed at his cost. The same rule shall be observed if he does it in contravention of the tenor of the obligation. Furthermore, it may be decreed that what has been poorly done may be undone. So dito sa Article 1167, tungkol naman ito sa obligation to do. O kaya naman, positive personal obligation. Okay? So personal obligation kasi to do, tsaka positive. So this is obligation to do. Yan. So tapos na tayo din sa mga obligation to give. Okay? Specific or generic. So dito sa article na to, sinasabi kung anong mga karapatan ni creditor or ni obligee kapag ang obligation is personal in case na hindi nag-perform si debtor ng kanyang dapat i-perform. So this is about remedies of creditor in obligation to do. Yan. So may dalawang senaryo dito, no? Una, ayaw gawin ni debtor, so fails to do. Pangalawa, ginawa man niya, pero contravention of tenor. Kumbaga, iba dun sa napagkasunduan. Okay? Pangatlo pala, may pangatlo pala tayo. So yung pangatlo, ginawa niya naman, sinunod niya yung nasa napagkasunduan, pero ang pangit. Okay? Poorly done. Okay? So tatlo yung scenario natin sa obligation to do. Una, fails to do it. Pangalawa, ginawa niya, iba dun sa napagkasunduan. Pangatlo, ginawa niya, sinunod yung napagkasunduan, pero ang pangit ng kinalabasan. Okay? So doon muna tayo sa kaunahan. So fails to do it. So anong remedy ni creditor? So sabi dyan, pag hindi ginawa ni debtor, ipapagawa niya sa iba. Okay? Have the obligation be executed, at debtor's expense. So gagasusan ni debtor dapat yan. Okay? Kasi si debtor, hindi mo pwedeng pilitin na ipagawa sa kanya ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Kasi that will violate his constitutional right against involuntary servitude. Kasi you cannot make pilit someone na pag ayaw niyang gawin, edi huwag mong pilitin. Constitutional right niya na ayaw na hindi niya gagawin ang ayaw niyang gawin. Kasi it would make you violating his rights against involuntary servitude. So ipagawa mo sa iba, babayaran ni debtor. Tapos, bukod doon, di syempre, demand damages. Okay? So, hingi ka ng damages, ng danyos. Okay? So, this is in addition to, yan, do sa ipapagawa mo sa iba. So, under Article 1170 pa rin yan. Okay? Yung damages na yan. Grounds for damages. So, halimbawa, si A, kinontrata si B na aayusin yung sasakyan ni A. So, pag hindi ginawa ni B, si A, ipapaayos niya sa iba, tapos babayaran dapat yun ni B. Okay? O kaya naman kung kayang gawin ni A ng kanya, okay, gagawin niya, pero sisingilin niya pa rin si B. Kasi parang siya ang gumawa na dapat ay si B. So babayaran niya yung sarili niya dapat. Okay? Yan. Pero pag hindi siya marunong mag-ayos ng sasakyan, edi hahanap si A ng third person, tapos ganun pa rin.
si B pa rin dapat ang magbabayad. So either way, may damages siyang pwedeng maklaim. So that is scenario letter A. Letter B, ano naman yung second scenario natin? Okay? Ginawa niya yung obligation to do, pero in contravention of tenor. So did the obligation, but in contravention of tenor. So ginawa naman niya, kakaiba nga lang doon sa napagkasunduan. So ano yung mga remedies ni creditor? So una, ganun pa rin, have the obligation be executed, have the obligation be executed at debtor's expense. So tatandaan natin, pwede nating i-claim yan kay debtor. Okay? And pangalawa, ganun ulit, demand damages. Example tayo. Halimbawa ulit si A, pinaayos niya yung sasakyan kay B. Tapos kasama na rin dapat daw doon yung linis. Kumbaga parang ikakarwash na din. So aayusin ni B yung sasakyan ni A, tapos ikakarwash na rin ni B. So ngayon, ang ginawa ni B, inayos naman niya yung sasakyan, pero hindi niya nilinis. So hindi pa rin nasunod yung yung tenor of obligation. Ginawa naman niya yung obligation pero kulang. So ang gagawin ni A, ipapakarwash niya sa iba o kaya lilinisin niya tapos sisingilin niya pa rin si B para dun sa pagpapalinis. And plus damages. Another one. Halimbawa, nagpagawa ako ng bahay sa isang kontraktor. Sabi ko, dalawang banyo dapat. Pagdating nung construction, isa lang ang naging banyo. So, hindi ulit nasunod yung tenor ng obligation. Okay? So, anong gagawin? Subukan mo munang sabihan si contractor na dapat sundin yung isang banyo, yung dalawang banyo. Pero pag ayaw niyang sundin, ayun, ipapagawa niya dun sa iba, tapos babayaran ni contractor. Tapos damages ulit. Okay, so that is letter B. Ginawa yung obligation pero hindi siya tugma doon sa tenor of obligation. Letter C, poorly done. Okay? So, ginawa naman pero parang tinamad, no? Parang tinamad tingnan yung pagkakagawa. So, anong gagawin dito sa pangatlo? So, pag ginawa naman yung obligation pero ang pangit talaga ng kinalabasan, una, undo at the debtor's expense. So, ipapa-undo, okay? Tapos sisingilin si debtor. Sabi dyan, it may be decreed that what has been poorly done be undone. Ito'y B. Bakit ito'y by? Yan. So, B yan. Okay? Kausapin mo si debtor kung pwedeng ulitin niya. Simulan niya ulit. Pero kung ayaw niya, edi again, hanap ka ng iba. Tapos, babayaran pa din naman ni debtor. Halimbawa, kinontrata ko ang isang magpipintura ng bahay ko. Okay, ginawa naman niya. Pero sabit-sabit, ang pangit, no? Hindi pantay-pantay yung pintura, tabi-tabingi, tapos panay-tulo pa. Ayan. So, ngayon, poorly done yung ginawang obligation ni pintor. So, ang gagawin ko, kausapin ko si pintor, ulitin niya, ayusin niya, okay? Pero pag ayaw niyang ayusin or ayaw niyang gawin na ulit, okay? Ipapa-repaint ko yan sa iba, pero magbabayad ay yung pintor or si debtor. Tapos, pangalawa, di syempre, damages. Demand damages. Okay? So either of the three scenarios may right ka to claim damages.
as creditor kasi hindi ginawa, ginawa pero hindi tama, ginawa pero pangit. So, lahat ng yan, pwede kang mag-claim ng damages. Okay? So, yun lang. Dito nagtatapos yung ating Article 1167. So, maikli lang naman siya, no? Madali siya maintindihan. Tingnan lang natin um, kung ano ba nangyari doon sa obligation to do. So, ito ay tungkol sa personal obligation. Positive personal obligation. So, ulitin mo lang ulit. Pag medyo nabilisan ka, I'm sure makukuha mo rin yan. And I hope may nadagdag sa bagong learning natin, no? And like kong sinasabi sa inyo, mag-aaral mabuti, mag-ingat palagi, and laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!